ngayon, hindi tinapos ni Isko Moreno ang speech ni Sam Versosa na huling palabas na ng venue. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's video, napakainit guys. Rendon, reklamador, labador. Binanatan si Yorme at kinampihan itong si Spambi. Yan guys. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, shout out muna sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel na taga Maynila at sa labas ng Maynila, lalo na mga OFW. So ang dalangin ko po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya sa lahat ng mga Iskonian forever, love, 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 mabuhay po kayong lahat yan. Alright? So ito na nga guys, bumanat na naman itong si Rendon Labrador. So kilala naman natin, isang ma-influensang YouTuber, maraming followers, at lahat binabanatan, di ba? Naalala niyo dati sila Coco Martin, sila Michael V, sila Paolo Contis, wala tang hindi inaway guys. Inaway lahat. Dahil nga ma-influensa sila. So, ngayon naman, ito guys, itong si Yorme naman, binastos daw itong si Spambi. So, bakit? Parang biglang nagbago yata ang kanyang tono, di ba? Na dati si Yorme pinupuri, di ba? Naalala nyo guys, Discovery Night, na in-interview pa siya ni Isko. So, sa mga hindi nakakaalala guys, throwback natin na si Rendon Labrador noon, ano na kaya siya ngayon pagdating kay Isko. So, narito guys, panoorin muna natin yung maikling interview ni Boss Y. Last year lang yan sa Discovery Night. Alright? So narito na guys. Pasok, reklamador. Just be respectful with others. But sabihin mo yung gusto mong sabihin. Naiya kasi Yung tayo eh. Diba? Parang ikaw, ang dami mong ginawang tama, pero mali ka pa rin. Diba? Ang dami pa rin sinasabi ng mga tao sa'yo eh. Diba? Okay, Tumulong ka na, inayos mo na, tapos mali ka pa rin. Kaya ngayon, gawin nyo kung anong gusto nyong gawin. Basta tama yung intention ninyo. So guys, napanood dyan, di ba? Galing ni di ba? Ni Rendon, talagang puri-puri ni Yorme. Di ba? Si Yorme, ano sabi niya? Ikaw nga Yorme, di ba? Ang dami mong ginawa. Di ba? Inayos mo yung Maynila. Pero may nasabi pa sa'yo. Ganyan sa purihin ni Rendon Labrador, guys. Last year lang yan, guys. Last year. Pero ngayon, ano nga ba sinasabi ni Rendon Labrador? Binastos daw itong si Sambi. Anyari? Rendon Labrador, di ba? Anyari? Ba't parang nagiba yata yung tono mo? Di ba? Na dati pinupuri mo ngayon, binabatikos mo na itong si Yorme. So narito guys, panoorin muna natin bago natin na ituloy ang ating reaction sa kanyang comment ngayon regarding kay Yorme at kay Spambi na kanyang kinampihan. Alright? Pasok. Ngayon, hindi tinapos ni Isko Moreno ang speech ni Sam Versosa na huling palabas na ng venue. Humakot ng award si SV at syempre humakot din po siya ng mga bagong haters. Ikaw ba naman humakot ng bagong awards? Eh syempre naglalabasan na naman yung mga galit sa'yo. Pinaka-highlight na award dito yung Philanthropist of the Year. So deserve naman yan. Kasi ever since, di ba, nakikita nyo na laging tumutulong yan si SV. So no question. Pero syempre, nasa Pilipinas ka pa rin. Mas marami pa rin magagalit sa'yo at mas marami lalong hihila sa'yo pababa. Lalong-lalo na, syempre, pag gumaganda yung image mo, tumataas yung survey mo. Syempre, sisiraan ka lalo. At kasama pala ni SV si Isko Moreno sa awarding na yan at nagka-issue dahil dito po nagka-issue kasi hindi pa tapos sa kanyang speech si SV. Nakitang umaalis agad si Isko Moreno sa venue. Hindi ko alam kung nag-walk out or parang disrespect kasi yung ganun. Dapat pinatapos man lang ni Isko Moreno yung speech bago man lang umalis.
Parang dito nagkamali si Brother Isko, di ba? Parang disrespectful kasi yun. Kayo, ano po mararamdaman ninyo? Nagsasalita kayo, tapos parang may umaalis na. Tignan nyo, pakinggan yung sinabi ni SB. Nagpapaalam na, patapos na talaga yan. Hindi pa napag-antay ng konti. Kaya Manila, tignan ninyo, piliin ninyo, mag-isip kayo kung sino ang karapat-dapat na maging susunod na leader. Baka magkamali na naman kayo, maging matalino na po tayo. Huwag po kayo magbase sa mga bangayan, awayan, or sa mga paggawa na makasiraan. Tignan nyo yung tao. Tignan nyo yung personalidad ng tumatakbong politiko. Kasi yan yung pinaka magandang sign kung karapat dapat pa siya. Tsaka piliin natin yung may puso talaga, hindi yung pag-election lang, nandun lang. Kapag wala ng eleksyon, wala na, hindi na kilala. So, kawawa na naman kayo, di ba? Wala po tayong kinakampihan dito. As much as possible, wag po tayong bias, okay? Gagawin po natin, obserbahan natin, ano yung... So yun guys, napanood nyo, di ba? Hindi, di ba? Itong si Rendon. Kaya sabi nga niya, binastos si Yorme, habang daw nagsasalita, nag-i-speech. Bigla siyang umalis, hindi pa tinapos. At pinapakita naman sa video guys na si Yorme may mga kinakausap, may kinakamayan, di ba? Hindi naman mandatory na itong si Spamby ay kanyang pakinggan. Lalo pa, malaking event yan. So, alam naman natin pag may mga malalaking event, marami yung makakakilala. Hindi naman lahat ng nasa loob ng event na yon ay nakaupo, di ba? Meron ganun, di ba? May labas-pasok talaga yung mga tao. Nagkataon lang itong si Yorme, maraming nakakausap. May influencer rin siya, di ba? Hindi lang naman sila. Kilalang kilala si Yorme ka natural. Alang nga namang may nakikipagkamay sa kanya, di ba? May bumabati sa kanya. Dahil nga nakakuha nga sila ng award, di ba? Alang nga namang isnabin niya yun. Di ba? So, nakita naman natin nung lumapit itong si Spamby at kinamayan itong si Yorme. Naging sports naman, di ba? Kinamayan niya, kinongratulate niya, wala naman naging problema. Actually, ginagawan lang ng issue na kesyo daw binastos talaga itong si Spamby at umalis na itong si Yorme. At busy rin si Yorme guys, hindi naman lang tambay lang yung si Yorme, di ba? Para tapusin yung speech nitong si Spamby. So, nagtataka tayo guys, di ba? Kagaya sa mga ibang malalaking channel, mga malalaking vlogger na yan, kagaya ni Rendon Labrador nga, yung mga may influensya. Siyempre guys, marami yung mga followers. Marami rin ang naniniwala dyan. Pero nagtataka tayo, di ba? Bakit nag-iiba sila ng mga pananaw o prinsipyo? Hindi natin alam, di ba? Ano yan, binayaran ba? Hindi natin sinasabing binayaran sila, guys. Wala tayong prueba dyan. O talagang wala lang silang prinsipyo. Kasi guys, tayo, mumunting channel lang tayo. Hindi tayo kasing sikat o kasing laki ng channel nila Rendon Labrador, di ba? Na kayang mag-impluwensya ng mas maraming tao, di ba? Pero pagdating sa prinsipyo, yan, hindi tayo patatalo sa kanila. So, alam niyo naman guys, 2022 pa, nung linaban natin si Yorme sa pagka-presidente, ako guys, ang ginawa ko talagang sariling sikap. Pumunta pa ako ng probinsya, sumakay pa ako ng bangka, naglagay kami ng mga tarpaulin sa mga tabi ng ilog, sa baryo-baryo. Lahat yan guys, ginawa ko dahil naniniwala ako kay Yorme. Diba? Na kung nagawa niya sa Maynila ay kayang gawin sa buong Pilipinas. Napakalaking bagay nun. Kaya mula noon guys, talagang yung prinsipyo ko hindi nawawala. Kay Yorme lang talaga ako naniniwala na kayang tulungan ng buong bansa. At ngayon, nagbabalik siya sa Maynila, tuloy ang ating suporta. Kahit balikan nyo guys yung mga vlog natin mga 2022 bago mag-election. Talagang kinampanya natin si Yorme, nilaban natin. Dahil naniniwala tayo sa kanyang kakayahan at sa kanyang prinsipyo.
Itong si Rendon Labrador, parang mga Asenso Manileño nakapartido nito, guys. Di ba? Ano sabi ni Yorme? Nung araw, pinapalakpakan ako ng mga to. Pinupuri ako dyan sa Gedli, sa Kodli. Sabi niya, di ba? Talagang todo papuri sa akin. Pero ngayon na tumatakbo na siya, wala silang pinagkaiba, guys. Di ba? Sa tagal na hinahangahan si Yorme at nagpakita naman ng gilas at may resibo namang ginawa na para sa Manileño sa kabila ng lahat ng yan. Ngayon, lahat sila, di ba? Nagbago ang prinsipyo. Kasama na nga yung mga ibang YouTuber dyan, kagaya nitong si Rendon. Di ba? So, dito mo makikita, mabibase, yung mga prinsipyo ng tao. Di ba? Na nagbabago. Siya, last year lang yun, di ba? 2023, nung na-interview sa ni Yorme. Nakita nyo naman, di ba? Last year lang yun, guys, sa Discovery Night. At ngayon, iba na yung tono niya, di ba? Nakakala mo may ginawang masama si Yorme. Hindi niya na nakita, tinignan yung ginawa ni Yorme na kung saan pinupuri niya rin. Di ba? Anong sabi niya? Ulitin natin. Ikaw nga, Yorme, ang dami mo nang ginawa, di ba? Inayos mo ang Maynila. May nasabi pa sa'yo, di ba? O ano siya ngayon? Siya ngayon yung ganun. Di ba? Sa dami ng ginawa ni Yorme, may nasasabi siya ngayon kay Yorme. Di ba, guys? So, hindi natin maintindihan sa mga malalaking vlogger na to kung talagang wala bang prinsipyo. Dapat maingat sila. Kasi unang-una, marami silang followers. Marami ang naniniwala sa kanila. Siyempre, pag napanood ng kanilang mga followers yan, o mga subscriber nila, maniniwala sila na binastos nga ni Yorme itong si Spammy. Pero tayo, guys, mabuting channel man tayo, di ba? Hindi tayo papayag na kahit na malalaking vlogger, yung prinsipyo natin, na alam natin na si Yorme ay hindi bastos na tao at may nagawang maraming mabuti sa Maynila. Kaya nga siya na-awardan, di ba? Ibig sabihin, may ambag sa lipunan. Di ba? Kahit pinagmamalaki ni Redon na nakakuha daw ng maraming award. Na-vlog na natin nung sa araw, di ba? Kung award lang ang pag-uusapan o yung basis niya, balikan niya yung lahat ng award na nakuha ni Yorme, sandamakmak. Di ba? So, sana yung mga vlogger na nag-iisip sila. So, yan na natin, guys. Basta tayo, tuloy-tuloy po tayong sumuporta. Sabi ko sa inyo, habang lumalapit yung election, dumarami ang batikos, paninira kay Yorme. Pero dumarami man sila, kung sino-sino mga vlogger dyan, o mga malalaking influencer, hindi tayo papatinag, guys. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sumuporta kay Yorme dahil alam natin, naniniwala tayo na si Yorme ang hinahanap natin at tunay na leader sa ating bansa. Diba? Lalo na dito sa Maynila. Kaya guys, like and subscribe po para mas maraming makapanood. Kahit hindi man tayo ganong kalaking channel, kailangan natin ma-encounter at mas marami rin manood sa atin para malabanan yung mga ganitong mga patutsada, mga batikos kay Yorme na hindi naman totoo, di ba? Na hindi naman totoo. Right guys? So, comment down below lang po kayo. Importante rin yan. Lagi nating sinasabi yan. At sabi nga ni Yorme, magparami pa tayo ng magparami habang papalapit ang eleksyon. Right guys? So, hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po. Pagpalain tayo ng buong may kapal. At Manila, God bless.